Yes, ma'am. Okay. Ready na bang lahat? Hello? Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ready na, ma'am. Okay, so kung ready ng lahat, bago tayo magtalakay, Ito, ay ma'am. tayo... Yes, okay. Bago tayo magsimula ng ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng panalangin. So, hihingin muna natin ng ating, ang presensya ng ating Panginoon upang tayo ay gabayan sa ating pagtatalakay. Okay? So, Alea, ikaw ang naka-assign para mag-lead ng ating prayer. So, pwede ka na makapagsimula. Panalangin po tayo. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan po namin kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyayang aming natanggap. Patawarin niyo po kami sa aming pagsasala sa aming sarili at sa aming kapwa. At patuloy niyo po kaming gabayan sa aming pag-aaral at sa araw na ito, gabayan niyo rin po ang aming guro. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Magandang Magandang hapon. Okay, kamusta naman kayo sa araw na to? Okay lang, ma'am. Ayos lang po. Okay lang kayo? Ano nararamdaman nyo? Or baka may nararamdaman kayo? Okay lang ba kayo? Yes, ma'am. We're okay. Ito na. Bago tayo magtungo sa ating pagtatalakay, narito ang ating pamantayan sa ating klase. Okay, nakikita nyo ba ang aking presentasyon? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, kung nakikita nyo ay pakibasa ang ating pamantayan sa ating klase. Harika, pakibasa. Makinig kung may nagsasalita sa harapan. Huwag maingay at umaupo ng maayos. Itaas ang kanang kamay kung nais sumagot o magtanong. Lumahok sa mga gawain na talakayin sa klase. Okay. So, dagdag dyan, class, nais kong sabihin sa inyo na dapat kayo ay mag-take note para sa ating tatalakayin dahil sa huli ng ating klase ay magbibigay ako or may nahihanda akong mga katanungan dito na inyong dapat ay sagutin. Naintindihan ba, class? Okay, kung naiintindihan, let's proceed. Okay, bago tayo dumako sa ating bagong tatalakayin, tayo ay magbabalik-aral na muna. Okay, susubukin natin kung meron kayong natutunan sa ating talakayan. Sige? So, may tanong ako dito na dapat yung sagutin para malaman ko kung meron ba kayo talagang natutunan. Sige, handa na ba kayo? Yes, ma'am. Okay. So, sa nakaraang talakayan, tinalakay natin ang ikalawang digmaang pandaigdig. Okay. Ang tanong, ano kaya ang naging epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig sa ating buhay? Ito ba ay masama or mabuti? Masama, ma'am. Okay, masama. Bakit kaya masama ang naging epekto ng ikalawang digmaan? Kasi maraming buhay ang nasawi at pati po mga ari-arian. Okay, maraming mga nasawi. Diba, class? Maraming involved na mga tao doon na namatay na walang justice, diba, class? So, napakasaklap ng mga pangyayari sa ikalawang digmaan. Sige, so meron pa bang sasagot? Meron na. Meron pa. Okay, so sino? Alea. Ako. Masama, ma'am. Kasi nagdulot ito ng kahirapan at kagutuman sa mga tao dahil naubos na nila ang kanilang pundo sa pakikipagdigma. Okay, naubos na nila ang kanilang pondo. So, dahil naubos na nila ang kanilang mga pondo, syempre, nagkaroon ng crisis. So, nagkaroon sila ng
panahon ng krisis, so sila ay nakaranas ng kagutuman at mga paghihirap. Okay, salamat sa inyong mga sagot. So, ang lahat ay bigyan ng 5 palakpak dahil sila ay napakahusay. Okay, maraming salamat. So, ngayon ay magtungo na tayo sa ating unang gawain. So, may na-prepare ako dito na inyong gawain. Ito ay pinamagatang Crack the Code. So, ang ating, sa inyong gagawin lamang ay buuin ang mga patlang gamit ang numerong code upang makabuo ng salita. Sige? So, handa na ba kayo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, bibigyan ko lang kayo ng 1 minute or hindi kaya ay 30 seconds para pag-isipan ng mga sagot sa mga naihandang sasagutan. Okay. So, pwede na kayong mag-start kung meron kayong sagot, meron na kayong nabuong kasagutan. Please raise your hand lang ha. Okay, Ma'am, meron na, ma'am. Okay, meron na. Okay, Meron napakabilis na po. naman. Abby Claire, Yes, ma'am. number 1, pakisagutan. Okay, pangkabuhayan. Ang pangkabuhayan nga ba ay tama? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tama ba ang pangkabuhayan? Okay. Ang sagot sa number 1 ay pangkabuhayan. Number 2, Ma'am, Panglipunan. Panlipunan, ma'am. okay, panlipunan. Ito ay panlipunan. Number 3, Pangpolitika, ma'am. okay, pangpolitika. Okay, ang gagaling nyo. So, bigyan natin ng 5 palakpak para sa mga sumasagot. Mama. Sige. So, ngayon ay magtungo naman tayo sa susunod nyong gawain. Ito ay pinamagatang 4 pics, 1 word. So, meron akong naihandang larawan dito. At ang gagawin nyo lamang ay bubuuin ang salita na nakapaloob sa larawang ito. Okay, so kung sino man ang may answer na, please raise your hand. Ako, ma'am. Sige, Novi. Ideolohiya, ma'am. Okay, ideolohiya. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Yes, ito nga ay ideolohiya. Okay, so kapag naririnig nyo ba ang ideolohiya class or pumapasok ito sa inyong kaisipan, ano ba ang may bibigay nyong pagpapakahulugan sa ideolohiya or sa inyong sariling opinion? Ano ba ang ideolohiya? Okay, Clarissa. Ma'am, ang ideolohiya ay isang sistema o kalipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at pagbabago nito, na nabuo o binabahagi at sinusunod ng mga grupo ng tao ng lipunan. Okay, so tama, Clarissa. Sino pa ang may mga sagot? Meron pa ba? Meron, Sige, Rohana. ito po ay isang agham ng mga idea. Okay, ito ay isang agham ng mga ideya. Yan ay binatay mo sa aking binigay na larawan. Very good. Okay, so sino pa? Meron pa ba? Wala. Sige, Erica. Wala na, ma'am. Wala na? Wala na. Okay, kung wala na, ngayon ay magtungo na tayo sa ating tatalakayin. But before that, nais kong pasalamatan ng mga nagbibigay ng sagot. Okay, so ngayon ay nagagalak ako dahil kayo ay nakapagbigay na inyong pagpapakahulugan tungkol sa ideolohiya. Okay, so masaya ako dahil meron kayo prior knowledge about sa salitang ideolohiya. Sige.
So, ngayon ay magtungo na tayo sa ating tatalakayin. So, ang ating tatalakayin ay kahulugan at kategorya ng ideolohiya. Okay? Okay, para sa ating layunin, pakibasa. Everyone. Naipapaliwanag ang kahulugan ng ideolohiya. Nasusuri ang mga kategorya ng ideolohiya. Napapahalagan Kategorya ng ideolohiya. Okay. So, maraming salamat sa pagbabasa. Ngayon naman ay pakibasa ang ating pagpapakahulugan sa ideolohiya. Ma'am, lahat. Okay, Henry. Isang sistema o kalipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito. Okay, maraming salamat sa iyong pagbabasa. So, batay sa inyong mga kasagutan kanina ay nalaman ko na meron na kayong pagkakaalam tungkol sa ideolohiya at inyo namang naipunto ang inyong mga sagot sa literal nitong definasyon. Hello po, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon, ma'am. Hello po, ma'am Carlos. Good afternoon, ma'am. Ma'am, sigari mo. Okay, so let's continue na class. So, narito na tayo sa ideolohiya. So, alam niyo ba, class, na sa pagkakaroon natin ng ideolohiya sa ating daigdig, ay nagiging batayan natin ito ng mga tao upang makabuo ng ating prinsipyo at pananaw. So, nabibigyan din ng solusyon ang bawat hamon na dumarating sa ating buhay, lalo na sa ating lipunan. So, ang bawat sistema ng ideya ay nakapagbabago at nakapagdudulot ng pag-unlad sa bawat isa. Okay? So, naintindihan ba, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sa inyong opinion, ano kaya ang magiging epekto ng ideolohiya sa mga tao? Masama, ma'am. Okay, Gary, masama. Ay, ideolohiya, nakakapekto. Ang epekto nito ay masama. Masama nga ba, Mabuti, ma'am. class? Grabe Ah, ka na, Gary. Mabuti po, ma'am. Okay, mabuti. Ma'am. Okay, sa nagsabing masama, I want you to justify your answer. Bakit masama ang epekto ng Ma'am, si Gary. ideolohiya? Okay, Gary. Okay, nasa na si Gary? Okay, sige. Sa mga nagsabing mabuti, sinong nagsabing mabuti? Sino na lang? Ma'am. Ako, ma'am. Okay, Henry. Ma'am. Mga nagre-raise ng hand. Ma'am, ako. Sino? Ma'am ako. Ma'am Luente. Ma'am ako po, ma'am. Okay. Si Alnor, nagsasalita si Alnor? Yes po, ma'am. Okay, Alnor. Ano kaya sa palagay mo ang magiging epekto ng ideolohiya? Sa aking opinion po, ang magiging epekto ng ideolohiya sa mga tao ay mabuti dahil ang ideolohiya ay magiging batayan nila upang maisaayos ang kanilang lugar o lipunan na kinabibilangan at maging sa kanilang galaw sa daigdig. Okay, very good. Ngunit sino kaya ang nagpakilala ng ideolohiya, class? Ako, ma'am. Ako, ma'am. Ma'am. Ako, ma'am. Okay, Ma'am. sino? Erika, sino ba ang nagpakilala ng ideolohiya? Ma'am ako. Ma'am ako. Okay, si Erika. Where's Erika? Ma'am, present. Destyut di Tracy, ma'am.
Okay, si Destot D. Tracy. Okay, siya ang nagpakilala ng salitang ideolohiya bilang pinaikling pangalan ng agham ng mga kaisipan o ideya. Okay? Ma'am, So ngayon ay para mas maintindihan nyo ang mga ideolohiya, aalamin natin ngayon ang tatlong kategorya nito. Ito ay ang ang tatlong kategorya ng ideolohiya? Pakibasa, class. Ideolohiyang pangkabuhayan, ideolohiyang pangpolitika, Ayan, pangkunan at pangpolitikal. Okay. pampolitika. Sa mga ideolohiyang ito, ating alamin ang mga nakapaloob dito. Okay, unahin natin ang ideolohiyang pangkabuhayan. Okay, sinong may ideya kung ano ang ideolohiyang pangkabuhayan? Ako, ma'am. Sige, Saidel. Mama ko, ma'am. Mama ko. Saidel. Sa akin palagay, ma'am, ang ideolohiyang pangkabuhayan is bagong kaalaman sa mga pangkultura or pangkabuhayan ng mga tao, ma'am. Okay, yes, tama. Ito ay pangkabuhayan. Okay, mga ideolohiya sa pangkabuhayan or mga kaisipan sa pangkabuhayan. Okay, so ang ideolohiyang pangkabuhayan, ito ay nakasentro sa mga patakarang pang-ekonomiya ng bansa at paraan ng paghahati-hati ng mga kayamanan para sa mamamayan. So ano kaya ibig sabihin ng paraan ng paghahati-hati ng mga kayamanan para sa mamamayan? Ano kayang ibig sabihin nito, class? Okay, Erica. Ano kayang ibig sabihin ng karapatan ay ng paraan ng paghahati ng kayamanan para sa mamamayan? Yes, Clarissa. Okay, so walang makapagbibigay ng opinyon? Ma'am, pakiulit. Yes? Sino yun? Si Krisa po, ma'am. Okay. Pakiulit daw po, ma'am. Okay, so 'di ba binasa ko ang pagpapakahulugan sa ideolohiyang pangkabuhayan. Ngayon ay nais kong malaman ng inyong opinyon or pagkakaintindi sa binasa kong kahulugan nito. Dahil sinabi dito, ang ideolohiyang pangkabuhayan ito ay paraan ng paghahati ng kayamanan para sa mamamayan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Okay, Alea. Para po maging pantay-pantay ang katayuan ng isang tao. Okay, tama. Very good. Ito ay nangangahulugang ang bawat isa ay dapat na magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataon para makabahagi sa yaman na at oportunidad, okay, sa isang lipunan. Okay, gayon pa man, nakapaloob dito ang mga karapatang makapagnegosyo, mamasukan, makapagtayo ng unyon or organisasyon at magwelga kung hindi magkasundo ang kapitalista at mga manggagawa. Okay, sa inyong palagay, or sang-ayon ba kayo na pwedeng magwelga ang mga manggagawa kung sakaling hindi sila magkasundo ng mga kapitalista? Sang-ayon ba kayo dito? Yes, Okay, ma'am. bakit? Bakit kayo sang-ayon? Dahil, ma'am. Dahil ano? Gawin ka. Okay, bakit kayo sang-ayon? Tama ba na magwelga ang mga manggagawa sa mga kapitalista kung hindi sila Yes, magkasundo? I mean, kung hindi sila Yes, magkasundo? Okay, bakit? Opo. Yes, Bakit yes? Yes, ma'am. Okay, bakit yes? Yes, ma'am. Ha? Yes, Erica?
Ma'am, dahil sakaling hindi sila magkasundo, subalit dapat itong gawin ng legal at mapayapa, ma'am. Pwede silang magwelga pero dapat sila ay or ito ay idaan nila sa legal at mapayapa. Okay, tama 'yun. So ang pagkakaroon ng karapatan kasi class ay mainam na ma-practice or ma-exercise natin. Pero dapat meron itong kakibat na responsibilidad para makamit ng maayos at matagumpay ang pinaglalaban ng mga tao or bawat tao. So, naintindihan ba, class? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Sige. Ano naman kaya ang ideolohiyang pampolitika? Ma'am, ako. Ma'am ako, ma'am. Sino? Ma'am, ako. Ma'am ako. Okay, si Wilson. Mama ko Pagbigyan po. natin. Kanina pa siya nagre-raise ng hand. Ano naman kaya ang ideolohiyang pampolitika, Wilson? Wilson. Kahit Wilson? Okay, si Gary na lang. Ma'am ako. Ma'am, kami na lang. Ma'am kami, ako na lang. Okay, si Luhente. Wait lang, ma'am. Meron ba kayong ideya sa ideolohiyang pampolitika? Ma'am, okay na po. Ma'am, sa palagay ko po, ang ideolohiyang pampolitikal, ma'am, ay nakasentro po sa pamumuno ng isang lipunan, ma'am. Okay, ito ay nakasentro sa pamumuno ng lipunan. Okay, alamin natin kung tama ang inyong sagot. Okay, so batay sa iyong opinion ay yun namang naipunto ito. So ito ay nakasentro sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala. Ito ay mga pangunahing prinsipyong politikal at batayan ng kapangyarihang politikal. Okay, so sinong makapagbibigay ng paliwanag dito? Or sinong makapagbibigay ng simpleng pagpapaliwanag lamang tungkol sa aking nabasa? Ma'am ako. Ma'am, ako. Si Alea. Tama ka na naman, te. Okay, Alea. Ma'am ako. Ibig sabihin po nito ay napapatakbo at nakokontrol ang pamahalaan ng pinuno kasama ang mga mamamayan. Okay, very good. Dahil sa ang mamamayan ay pwedeng makilahok sa pamamahala, ang mga tao ay binigyan ng karapatan or merong karapatan ng ang bawat mamamayan na bumoto at magpahayag na kanyang salubin at opinyon. Okay, bilang isang mag-aaral, sa paggamit ng karapatang bumoto, ano-ano ang mga inyong isinaalang-alang? Or ano kaya ang inyong mga isinaalang-alang? Ano, ma'am? Kapag kayo ay nagboboto or bumoboto ng isang leader, ano kaya ang mga pamantayan nyo? Or anong yung isinasaalang-alang sa pagpili ng leader? Ma'am ako. Okay, Clarissa. Mama, Bilang isang mag-aaral, paggamit ng karapatang bumoto, sinaalang-alang ko ang kredibilidad ng kandidato, ang kanilang plataforma, at ang kanilang kakayahan na mabuti. Okay, tumpak. Dapat sa pagpili class ng isang pinuno or leader ay dapat talaga na tinitingnan natin yung kanilang mga kredibilidad. Okay, nang sa ganun ay magampanan nila ang kanilang tungkulin. So, dapat hindi tayo dapat i-sureball natin na kaya niyang panindigan ang kanyang posisyon na tinatakbuhan. Okay, so ito ay tama. Okay.
Naiintindihan ba, class, ang pampolitikal? Ma'am. Opo, ma'am. So ngayon ay tutungo naman tayo sa ideolohiyang panlipunan. Ano naman kaya ang ideolohiyang panlipunan? Meron ba kayong mga ideya tungkol dito? Yes, ma'am. Okay, so sino? Erika. Ma'am, sa palagay ko po, ito ay nakasentro sa mamamayan, ma'am. Okay, ito ay nakasentro sa mamamayan dahil ito ay ideolohiyang panlipunan. Okay, so ang ideolohiyang panlipunan, class, ito ay tumutukoy sa pagkapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan. So, ibig sabihin nito ay Pantay-pantay po, ma'am. ano? Pantay-pantay, ma'am. Okay, ibig sabihin nito pantay-pantay ang ano? Ang bawat tao. Okay, pantay-pantay ang bawat tao. Okay, so sa ngayon ba kayo na pantay-pantay ang bawat karapatan ng isang tao or pantay-pantay yung tingin ng ating pamahalaan sa mga tao? I mean, pantay-pantay ba Yes, talaga Yes, ang ma'am. tingin ng lipunan sa mga tao? Yes, ma'am. Hindi. Sure ba kayo na pantay-pantay? Okay, sino yung mga nagsabing hindi? Yes, ma'am. Ako, ma'am. Ako. Sino ang nagsabing hindi Hindi po ako pantay-pantay sangayon, ma'am. ang tingin ng batas sa mga tao? Ako. Okay, Ako, ma'am. sino? Ako, Si ma'am. Wilson daw. Okay, Wilson, bakit hindi pantay-pantay? Dahil hindi po lahat pantay-pantay, madami pa rin pong diskriminasyon ang laganap sa ating lipunan, ma'am. Yes, tama. So marami pa rin diskriminasyon kahit na Tapos, may mga batas tayong naipapatupad. Okay, so sa inyo, nakaranas na ba kayo ng diskriminasyon? yes, ma'am. Okay, sino Yes, nakaranas ma'am. dito? Tapos, Okay, si Alnor, nakaranas daw siya ng diskriminasyon. Okay, anong diskriminasyon ang naranasan mo, Alnor? Pagbubuli po, ma'am. Okay, pambubuli. So, alam naman natin ang pambubuli ay nakakapanakit ng isang tao. Okay, ano kayang naramdaman mo nung ikaw ay nabully? Anong naging reaction mo? Nakaramdam po ako ng pangamba at sama ng loob. Ang ginawa ko po ay di ko po na lang pinapansin at iniwasan ko na lang. Yun lang po. Okay, iniwasan mo na lang. Okay, so yan ay tama. So, alam niyo ba, class, na kahit na mayroon na tayong mga batas, nagagawa pa rin ng mga tao naman lamang at makapanlamang at gumawa ng hindi mabuti sa kanilang kapwa. So, ibig sabihin kasi ng ideolohiyang panlipunan, ito ay nakapaloob dito ang mga pantay-pantay na karapatan ng mamamayan. So, ibig sabihin, dapat tayo ay magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa ating lipunan. So, dahil nga nakakaranas naman tayo ng mga diskriminasyon sa ating lipunan, so ang ideolohiyang panlipunan ay parang hindi naman natitignan ng ibang tao or hindi naman na susunod ang sistemang ito dahil nakakapagawa pa rin yung mga tao ng mga maling gawain. So, depende na lamang kung susundin nila ang sistemang ito. Okay, so ngayon ay natapos na natin ang ating talakayan. Okay, para malaman ko kung maintindihan nyo ba ang ating tinalakay, ay babalikan natin ito at para sa ating pagbubuod. So, meron akong mga naihandang question, class, na inyong dapat sagutan. Okay? So, ready na ba kayo sagutan, class? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ano kaya ang ideolohiya batay sa ating tinalakay? Ma'am,
Okay, Wilson. Go, Wilson. Ano Ang kaya ang ideolohiya ay ideolohiya batay sa atin? Okay, sige. kalipunan ng mga ideya o... Ma'am, ulitin ko na lang, ma'am. Sige, Ang sige. ideolohiya ay kalipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito. Okay, so correct. Ano-ano naman kaya ang kategorya ng ideolohiya? Okay, meron tayong tatlong kategorya ng ideolohiya ng tinalakay. Ano-ano kaya ito? Ako. Ma'am, ako po. Ako. Okay, si Henry, magbigay ka lamang ng isa. Ideolohiyang panpolitika. Okay, ideolohiyang panlipunan. Nor? Ideolohiyang pangkabuhayan. Okay, pangkabuhayan. And last, Novi? Ideolohiyang pampolitika, ma'am. Okay, ideolohiyang pampolitikal. Magaling. So, meron pa ba kayong katanungan o gustong linawin sa ating naging talakayan? Wala na po, ma'am. Sure kayo, naintindihan niyo, class? Yes, ma'am. Okay? So, kung naintindihan nyo, meron akong naihandang gawain. So, ang gagawin nyo ay hahatiin sa 4 na grupo ang mga mag-aaral at magtala ng tagasulat at tagapag-ulat. Bawat pangkat ay magkakaroon ng iba't ibang gawain at bibigyan ng 3 minuto ang mga mag-aaral para makapaghanda sa pag-uulat. Okay, so bumuo kayo ng 4 na pangkat, class. So, ang gagawin nyo, class, dahil since hindi tayo face-to-face, pwede kayong bumuo ng grupo nyo through sa GC. Pwede kayong makipag-communicate sa GC. So, ngayon ay hahatiin ko sa 4 na pangkat. So, ang nasa ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, so 16 kayo. So, hahatiin natin ito sa 4 na pangkat. Pwede kayong bumuo ng GC nyo and then mag-usap-usap na lang kayo or i-chat nyo na lang yung gusto nyong kagrupo and then ibigay nyo sa akin yung leader nyo, ha, class? Naiintindihan ba, class? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. 4 na pangkat, ha? Inform nyo lang ako kung sino yung mga leader nyo. Okay, para sa magiging pangkat 1, ay, bibigyan ko muna kayo ng 3 minuto para makabuo ng inyong pangkat. And then, magsabi lang kayo kapag nakabuo na kayo, ha? Yung leader lang Opo, yung ma'am. magsasalita. Yes po. Yes po, ma'am. Tiyan ba ako ginakatulog si ma'am? Okay, nakabuo na ba kayo ng mga grupo nyo, class? Wala pa, ma'am. Wait lang, gid, ma'am. Wait lang, gid, ma'am. Ma'am, wait lang, ma'am. Medyo, wait lang. Sige lang. Okay na ba? Para
maibigay na natin yung mga part nyo. Ano yung sasagutan nyo? Okay, so sino nakabuos? I mean, sino yung pangkat 1? Or sino Ma'am, yung kami, group ma'am. 1? Ma'am kami. Sino? Kami Sino ma'am. sabi ng last name? Sinong leader Si sa pangkat Gayo. 1? Ma'am, ma'am ako na lang. Sino? Si Clarissa? Opo, ma'am. Okay, Ma'am Clarissa. Yes, ma'am. Okay, sa group 2, Siya, sino ma'am. naman sa group 2? Si Alea? Group 2, Alea? Ma'am, hindi, ma'am. Ma'am, hindi, ma'am. Kay Krisa kami, ma'am. Okay, sino sa group 2? Which si Gayo? Isang group pa lang yung nakabuo class. So, sasagutin nyo pa yung mga katanungan and then i-represent nyo pa. So, dapat dalian natin bumuo ng grupo. Ako na lang po, ma'am. Wala rin. Okay, Anor, for group 2. And then group 3. Ma'am, 4 daw sila, Erika, ma'am. Okay, Erica, number 4. Or group 4. Sa group 3, sino sa group 3? Sila Gary, siguro. Ma'am, ay Okay. hindi, group 1 si Gary. Grupo ko siya. Ate po, Wilson kag si Four Ruelo. kami, ma'am. Uy, 1 ko. Kiwan ka lang. Basta okay na grupo naman, ma'am. Okay na yung mga grupo? 1 ko. Okay na ba? Sino to? Sige, kung okay na yung bawat grupo, pwede na kayong mag-umpisa sa class. Yes, ma'am. Ma'am. What the? Class, magsabi lang kayo ha kapag natapos niya para maiulat nyo na ito. And then, class, pumili na kayo ng mga member nyo na mag-ulat para mapadali ang ating gawain. Sige, ma'am. Ay lang. Okay, 2 minutes na lang. Ilang minute? 4 lang. Ano? Ilang member po yung kailangan, ma'am? Lodge, biskanti laman, Lodge. Sa pag-present, i-open ang camera ha. Ma'am, blurred camera ko, ma'am. Kailangan sa documentation kasi na nakikita yung face nyo. Aw, sige, ma'am. Paluklay lang kadali ang pamulbos ka mo da.
Ma'am, wait lang, ma'am. Okay, 1 minute na lang last. Ma'am, may ka pa si Krisa, ma'am. O hindi ako taga-ulat. Si Sweet taga-ulat, ma'am. Against the light, di. Ma'am, sino group 3, ma'am? Okay, yung group 3. Sino nga yung group 3 kanina? Sila Lohente? Ay, number 4. Group 4 pala sila Lohente. Sino yung group 3? I think sila Gayosa. Ha? Group 1 sila, Ate Gayosa, ma'am. Group 1 sila. So, sino yung group 3? Sila, Sino group 2, hay? hindi ko wala. Hente Pasin. Wala group 3. Hente Pasin. Wala group 3. Hente Pasin. Okay na ba? Ubos na yung oras nyo. Dapat na mag-present class. So, ready na ba kayong lahat para sa group 1? Si Krisa po, ma'am. Okay, group 1, ready na ba? Si Krisa ang mag-ulat, ma'am. Okay, si Krisa. Okay, Krisa. Pwede mo nang simulan ng iyong pag-uulat. Ma'am Danica, Yes po, ma'am. pwede tayo mag-open ng camera, ma'am? Ay, yes po, ma'am. Wait po. Oo, ma'am, para magkita na. Tatanan-tanan ka mo, be, please. Open cam. Wala, di nakaligo. Ma'am, against- nakaligo. Charot. Erica, against the light ka. Wait lang po. Sweet. Yes, ma'am. Ma'am, naggalat pa ako. Group na Ang gwapo kay Alnor, oh. Luis, wala, ma'am. Ma'am, always na ganda ng fresh. bahay ni Ma'am Danica, ay. I-document kasi Nandito pa ako kita kila yung Isin, face ma'am. natin. Yan. Sana yung mag-present? Ma'am, uray Si ko. Krisa, ma'am. Wala pa. Yung question, ma'am, nahatag Okay, sino na. yung group 1? Ma'am, sino group 3, ma'am? Sino yung group 3 kanina? Wilson? Si Wilson, amo na lang ang group 3. Ikaw na lang group 3, ga. Ma'am, group 1 ako, ma'am. Siya lang isa, ma'am. Group 1 lang si Wilson. Sino group 2? Ma'am, group 1 ako, ma'am. Sino group 2? Opo, ma'am. Ma'am. Ang group 3? 4? Wala pa, ma'am. Nay? Si Difonturong kag si Bisales.
Ma'am, group 1 ko, ma'am. Okay, sino ang group 3 ay? Kami ni Ma'am Danica? Oo, ma'am. Ako na lang, ma'am. Henry na lang. Si Anor ba ang group 3? Ito po ako, ma'am. Ay, group 2. Okay. Sweet, ikaw na lang, Sweet. Group 3, Sweet. Ikaw isa, Sweet. Ma'am, 1. Kaya, Sweet. Ay, napunta mo na sa what? Oo. Ma'am, ako na lang, ma'am. Lima lang kami sa 1. Ma'am, Ma'am, gamay lang sa 1 ah. question, Mami. Hatag na lang nga daan para maka-prepare na sila, Ma'am. Okay na, ma'am. Mara na si Krisa May siya mag-present sa amon, ma'am. Okay. Sa group 3, wala pa. Ma'am, ako na lang, ma'am. Sino na siya? Sino si ako? Henry daw, ma'am. Siya lang isa. Hello, ma'am. Si Ruelo? Dali. Ikaw, Ruelo? Sige na, para sa group 1. Sige. Ang inyong nakalap na mga impormasyon tungkol sa ideolohiya. Calling Krisa May, diin ka na. Si Krisa. Bakit ba si Krisa? Ma'am, wait lang daw ma'am. Gamake up pa siya. Grabe na. Ma'am, wala po kaligo. Selfie pa si Ma'am Carlos, oh. Para Lan. go na. Okay na ma'am? Pwede na ma'am? Okay na ba, group 1? Nagpas na tayo 5 minutes class. So, dapat maibalita na natin. Wait lang din ma'am. Ma'am, pwede na ma'am? Pwede na magbalita. Isang ideolohiyang pampolitika ay malawak ng katuon sa kung paano ilalaan ang pamamahagi. Mangyari dito dapat gamitin. Okay na mama. Ma-start na ko mama. Ala. Wait lang. Henry, pwede pa sali? Okay na ma'am. Oo. Sali ko group 3. Grupo Sali ka, men. Henry, grupo ta. Henry, sali ko. Group 3 ko, Hen. Upod kami ni Guarino, wayabi kami grupo. Okay na, Krisa. Hala ma'am, Lisa. Okay na ma'am? Sige na. Sa aming pananaw, ang ideolohiya ay isang sistematikong pagsusuri at paniniwala tungkol sa mundo at lipunan na nagbibigay gabay sa mga tao sa kanilang mga kilos at pagdidesisyon. So, okay na ba ang answer? Ma'am, Okay, group 2. Nasaan ang group 2? Ito po, ma'am. Okay, so mag-start na kayong mag-ulat ng inyong naging topic. ay ma'am, Magandang- pwede ba magdugang pa ma'am? Okay, yes, okay, sige. Para sa group 1. Magandang Ang hapon sa inyo. ideolohiya ay isang Okay, wait lang group 2. May additional po sa sa group 1. koleksyon ng mga paniniwala, halaga at prinsipyo na nagtatakda ng mga layunin
at isang individual, grupo o lipunan. Ito ang pundasyon ng kanilang mga kilos at desisyon at bibigay ng kahulugan at direksyon sa kanilang buhay at pag-uugali. Okay. Tapos na ba ang group 1? Tayo na, ma'am. Sige, group 2. Nasaan na si Alnor? Ito po, ma'am. Sige. So, pwede ka mag-start. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa aming pananaw, ang ideolohiyang ay isang pananaw na nagtatanggol ng kalayaan ng bawat individual at naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng mga tao sa lipunan. Sa ideolohiyang ito, mahalaga ang pagkapantay-pantay, katarungan at pagkakaisa ng mga tao. Ito ay may kaugnayan sa mga paghubog ng lipunan, ekonomiya at politikal. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, magaling. Number 3, group 3. Nasaan na kayo? Sana all. Sana all. Number 1 na becoming. Okay, nasaan ang group 3? Sa aming saloobin sa ideolohiyang pampolitika ay malawakang nakatuon sa kung paano ilalaan o ipapamahagi ang kapangyarihan at sa kung anong mga hangarin ito dapat gamitin. Okay, so tapos na ba ang answer ng group 3? Nasaan ang group 4? Para sa ating huling grupo, group 4. Para sa ideolohiyang pangkabuhayan naman, ma'am, ay pang-ekonomiko at pagtukoy sa pamantayan may kinalaman sa pamumuhay, ma'am, ng bansa at sa paraan ng paghahati-hati ng kayamanan nito sa mga mamamayan, ma'am. Okay, so tapos na ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so kung tapos na lahat, ay palakpakan natin ang ating mga sarili. Kung nag-send kayo, itap niyo yung clap button na sa nasa screen niyo. Okay, very good. Very good, everyone. So, sa ating paglalahad, wait muna. So, hindi muna tayo maglalahat. Okay. So, sa lahat ng nagbigay ng kanyang sagot ay happy ako kasi kahit online tayo is nakapagbuo pa rin kayo ng mga kasagutan at na meron pa rin kayong nalaman sa ating talakayan. Okay, so maraming salamat sa lahat. And then, para sa ating paglalahad sa kabuuan, ang ideolohiya ay isang mahalagang bahagi ng pagunlad ng lipunan. So, nagtuturo ng mga paniniwala at mga prinsipyo na nagtatakda ng direksyon ng mga tao sa kanilang mga gawaing pangkabuhayan, pangpolitikal at panlipunan. Okay, para sa inyong evaluasyon, kumuha kayo ng 1/4 sheet of paper and then sagutan ang ating mga katanungan. Mama, one Okay, meron tayong 5 questions dito. So, answer lamang and then, picturean ito and then isend sa ating GC ha. And then, i-check ko yan mamaya. What time po, ma'am? Yes, ma'am. Send lang sa GC, ma'am. Yes po, send lang sa GC. Bigyan na ko lamang kayo ng 3 minutes para sagutin ito ngayon ha. And then, pagkatapos yan, direct send to our GC ha. Ma'am, direct answer po. Ma'am, Yes pwede po, direct answer. Ma'am, pwede biskan na lang. Wala ko 1/4. Ano? Wala ko One whole 1/4. Ma'am, pwede biskan din na lang. Notebook na lang, ma'am. Yes, ma'am. Okay, kahit anong size na ng papel. Basta i-picturean ito ha and then i-send sa ating GC. Sige, ma'am. Yes, ma'am. 3 minutes lang ha and then after 3 minutes, finish or not finish, dapat masend nyo na ito sa GC. Bye, ma'am.
Ay, dahil. Hindi pa po tapos. Wait lang. Babay na sila, mamo. Sige. Wala pa natapos. May assignment pa ka mo. Simba. Simba, pag ba? Mama Nancy, number 1. Una kwento. Lo gente. Ang tubel. Tama ka na. Okay na? Mamula pa, mama. Ang gancho. Ways. Alas 4. Ma'am, lubat na ko, ma'am. Okay na? Mama ko, Okay, pakibasa natin sa ating GC. So, hintayin ko na lang yan hanggang 4:15. Sige, ma'am. Oh, And then, para sa inyong takdang aralin, okay, pakibasa ng inyong takdang aralin, class. At iba't ibang Uri ng ideolohiya at anong bansa ang nagtaguyod nito. Ma'am, iba't daw din. Okay na, okay. So, maraming salamat sa Ma'am, pagbabasa pwede pa balik dito sa ano, ma'am. sa inyong quiz. Okay. Tung sa may... Kung isa pa, ma'am. Sige, so paki-screenshot na lang ng ating takdang aralin and then gusto ba? Wait lang po, ma'am. Wait lang, ma'am. Ma'am, wait lang, ma'am. Ma'am, dito, ano yung sa ano, ma'am. Ma'am, dito sa may 1, 2, Ma'am, number 4. Ma'am, sa... Ay, ay, Okay na? So, hihintayin ko na lang yung mga sagot nyo sa inyong GC, ha? sige, ma'am. And before to end this class session, gusto ko magpasalamat sa inyo, Aquarius, and then especially kay Ma'am Carlos para sa pag-guide sa akin para matuloy ang final demonstration na ito. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Congrats, ma'am. Congrats, ma'am. Sa wakas natapos ka na. Thank you, ma'am. Congratulations, ma'am, sa yung mga, sa yung ano,
sa iyong Thank you so much. presentation. Po. So far, ma'am, maganda yung presentation mo. Student-centered, ibig sabihin, nakaka-interact ng mga bata. So, very good ka po, ma'am. Congratulations. Yes po. Thank you, ma'am. Thank you din, ma'am. So, mag-off na ba tayo? Ma'am, pwede po mag-i-picture ko na po muna. And then, may I request everyone to please on their cameras. Ay, pwede po, Open niyo yung camera niyo para ma-screenshot. Si Erica Luhente, hindi niya pinapakita yung face niya. May palahinahan. Uy, naka-off pa yung iba. Ma'am, wait lang, ma'am. Sa Avedra, Clarissa. Ay, ma'am, wait lang, ma'am. Ako si Sweet Sweet. Yung nice. Ay, ma'am. Ano po mag-screenshot? Hi, kumusta na ka mo? Okay lang, ma'am. I-picture ko na lang. Wait po. Ako mag-take nito. Ay, Ivan? Ning 9 nga niyo? Hindi ka makita. Sila sige lang muna. Okay na. So, 1, 2, 3, smile. Half lang si Erica. Ang grade mo, half man. Erica, dapat 100 grade mo, pero half lang, 50 lang, anay, ha? O, nan. Hala, si Gary sa Avedra, hindi daw mo-open ang kanyang, na-off siya. Ma'am, tikalo na siya, ma'am. Sali, ikaw. Way lang, timo ka paligo, ga. Okay na po, Umaga ma'am. rin sa gawas ka init. Thank you, everyone. Thank you po. Pwede na tayo mag-off, ma'am. Yes po, ma'am. Pwede na mag-leave, ma'am. Okay, thank you. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Ma'am. Repot po ni mama. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.